Siyempre, nag-start ka from zero, di ba? As in from zero kasi started very young. So, marami talagang mga bakers ang fini-figure out itong bagay na to, pero hindi sila successful. Yung nag-iisang bagay na sa tingin mo ay kung bakit yung customers mo lahat bumabalik at nagmo-multiply. Ano, yung consistency, tsaka di tinipid. Pagka naman natikman niya ng tao, kahit sino pa yun, anong level pa, basta natikman niya ay masarap. Balikat Yun. Kung tatanungin ka nila, Chef Tin, ano ba yung pwede namin gawin para maging ganyan din kami ka-successful sa industriya ng baking? Hindi pa ako successful. I-claim mo na yan, successful na ako. O, marating nila yung narating mo. Kaya ako hindi ko piniklaim na successful ako. Kasi hindi pa naman kilalang kilala. Kilala ka nga namin eh. Kilala niyo siya, di ba? Yung mismong bakery ko, kasi hindi ko siya kinakalat nang pwede ko siyang ikalat. Kasi, alam ko, pagka ginawa ko, hindi ko kakaya. Put a limit in your ano. Oo, hindi ko Wait lang. Very important to. Huwag ninyong lalagpasan yung kaya lang ninyong gawin. Oo. Kasi, hindi ko siya kinakalat ng ganon. Hindi ko siya minamark. Actually, ayaw akong mag-market. Kasi natatakot kang bumaba yung quality. Hindi, kasi alam ko hindi ko kaya. Recognize mo yung limit mo as a human being. Hindi ko na matagal ko siyang planong palakihin, kaya lang kasi alam ko yung ano yung mataas yung chances na lumago siya ng malago-malago kasi meron akong mga product na talagang akin lang, na talagang masarap. Ikaw naman talaga yung Oo, meron talaga, may chance talagang lumaki siya kung talagang ima-market ko. Kaya lang hindi ko ginagawa kasi nga, alam ko hindi ko kaya, nagbablog ako na, yun, gumagawa ko tinapay, tapos, ang dami kong plano, kalat yung puta ko siya. So, kailangan mo ba ng taga, ano? Pulutan natin lahat yan. Kung dati talagang willing na akong give up, ay ako na mag-vlog, sabi ko, papalakin ko na lang to, meron akong time na gano'n. Sabi ko, itigil ko na to, papalakin ko na lang yung negosyo ko, kaya lang, ang dami nag-aabang. may basta hindi ko masabi kung ano yung, Ako alam ko. Marami kang nai-inspire. siguro isa na. Marami kang hindi lang yon, marami kang natutulungan na magkaroon din ng ideas para sa business. Kaya sabi ko, lilimit ko na lang yung pag-vlog ko and then ituloy ko na lang muna to hanggang pwede pa. Pagka wala na talaga, hindi tsaka ako magpupush. Kaso lumalaki. Bata pa naman ako. And it's a special feeling pag na-realize mo na pag may mga nag-message sa'yo, Chef, ginawa ko yung tinapay mo, tapos nakabenta ako. Araw-araw, Chef, hundreds. Ang sarap sa pakiramdam pag naramdaman mo na yung ibinigay mo willingly and for free ay napakinabangan nila. Tapos nakakatawa pagka nakuha nila ng eksaktong-eksakto. Ang saya, no? Hindi, this is not for everyone. Kasi may mga tao na willing silang mag-share pero may limit. Pero si Chef Tin, ultimo yung paano niya kinukurot yung baking powder, pinapakita niya. Kaya imposibleng hindi ninyo magaya. I applaud you for that. And so totoo, tsaka saludo talaga ako dito. Kaya siya talaga yung gusto kong unang interviewin kasi hindi siya magsasalita ng magyayabang lang siya. Oy, totoo yun! Yung sasabihin niya, yun na talaga yun. It is what it is. Walang halong pagmamalaki or pagpapalaki sa sarili. So, di ba nabanggit mo kanina na nag-vlog ka? Paano ka naman nag-start sa pag-vlog? 2019. Bago pa mag-pandemic o Bago. naisipan mo lang? Nakabasa ako ng article na ang kinikita ni sino nga yung pambatang yung malaki yung kinikita? Sino, Sa YouTube. Hindi, bata. Si Ryan. Si Ryan, toy review, sabi dun sa article. Yung batang vlogger daw kumikita ng 22 million a year. Bilis mo, nag-vlog ka agad, no? Sabi ko, talaga ba? May kita pala dyan. Nag-try ko nga. Hindi naman umabot ng So ngayon ba na 22 million a year ka na? Ay, may kilala ako na 22 million. Sino? Ay, More pa. A year? More pa. Ay, bongga. Kasi Sana nga, all. Sabi niya?
Pinakita sa akin yung anong tawag ba doon? Isa. Hindi ko naman may pakita ang $5. Kaya lang. Oo. For each video, nasa mga $1,000 siya. Eh, nakita mo naman kung gaano kasipag. So, sabihin na natin meron siyang 20 videos in a month. So, $20,000 yun. O, magkano yun? 1,020,000. 1.1 pag 20,000. Ulit? Ang $1,000 is 5.7. Sabi, 57,000. Diba? Na problema tayo sa sweldo Oo, ng iba. basta malaki. Sana Oo. all. Oo, sana all na lang tayo. hindi naman umabot ng ganun. Kasi hindi ko rin siya kinakarir. Hindi, pero yung sa kanya, combined. Kasi meron din siyang YT, tapos meron pa siyang FB. Ako din naman So, yung combined niya. Mas malaki pa rin ako pag sa YouTube pati. Bakit ako wala? Kahit saan, A or B, zero. Hindi naman zero, pero very small. Nag-start kasi talaga ako sa YouTube. Tapos talaga consistent everyday? Hindi. Every 2 weeks. Dati. Ngayon, every week. Maswerte na maka twice a week. Sa YouTube. Kung ano i-upload ko sa Facebook, i-upload ko sa YouTube. So, usually mga twice a week ka. Twice a week. Pagka minsan, once a week. Pero nung una lang naman yun, na nung Yun nakita ang una ko- mong goal. Oo, sabi ko, ay, galing naman ito, makapag-post nga. Tapos nag-post ako nun, parang monay. Iba't ibang klase ng monay na ginagamit ko rin sa bakery. Parang 6 na kilos pa. Hindi, alam mo, chef, hindi kasi ako nanonood ng videos. Wala talaga ako Wala kang idea paano. Wala. Tapos akala ko, nung nandun na ako sa situation na gumagawa ko ng video, sabi ko, sino manonood nito? Sino mag-aakala ng Panahon. 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes na manood ng ganitong tutorial? Ginagawa ko, chef. Shorten mo. Hindi. Pinabibilisan ko. Boses Kaya- 20. Hindi pa nga ako nainig nun eh. Kasi, basta. Hindi ka pa gano'n ka-confident. Hindi. Tapos, Tapos may nangaasar pa na ang lambing ng boses mo sa dulo. Tapos, fast forward pa yun, mga naka times 2, times 4, para lang May mapapili. nanood naman. Nagulat ka. Doon nga ako nagulat eh, kasi sabi ko, ay, may nanonood pala talaga. Tapos sabi nila, para magandahan ko daw yung video ko. Manood ako ng mga sa Korea. Oo. Tuturo. So yung, siguro mga after a year ko na yun nagawa, magto 2 years na. Kaya ako na-improve ng paunti-unti yung videos ko. Nanonood ka din. Napali. You also take inspiration from other Hindi, yung mga angle ng video, kung bumili na ako ng DSLR. Dati kasi phone lang eh, tapos yun nga, naka-fast forward pa, parang Parang nagmamadali. kasi hindi talaga ako naniniwala na may manunood. Kasi, alam mo yun, kasi baker ako, chef. Sabi ko, sino manunood ng naghahalo-halo? Kasi, sino manunood ng ilalagay mo lang yung asin, ilalagay mo lang yung harina, parang sabi ko, basic na basic, parang sino manunood? Hindi ko alam. Meron pala talaga. Yeah, kasi halimbawa tayo. Ay, hindi, ikaw. Wag ka na. Kasi nga baker ako, parang sabi ko, normal na basic na. Hindi ko alam na yun pala, talagang May mga tao na, kagaya ko, minsan pag meron akong gustong, meron ako nakitang trending, na syempre hindi naman lahat, porket baker ka, lahat alam mo na, di ba? So may nakita ka na parang bago. Ang una kong paghahanapan nun, YouTube. How to ganyan. Nakita ko yung kay Chef Tin, very educational. Actually, talagang kayang-kaya mong gawin. Yung ginawa niya, kayang-kaya mong kopyahin kasi walang secret. Lahat nandun. Huwag mo na isobre, sayang. Yeah, totoo yun. Kung napanood nyo na, kaya to sobrang tumatabo kasi people know na pag siya yung nag-release ng tutorial, matututo talaga. So ano naman ang maipapayo mo dun sa mga bakers na gusto din nila i-share yung kung ano yung ginagawa nila, maybe on a daily basis or maybe as an information sa mga vlogs, sarili nilang vlogs. Mag-start muna kung saan yung meron. Katulad ko, nag-start ako kung ano lang yung meron ako. Kung ano yung kaya mong gawin, kung anong gamit na meron ka. And later po,
improve mo? May unti-unti mapipigil ay, dapat pala ganito. Ay, oh. Pala may ganyan. Huwag ka maghintay ng perfect time. Start Yeah. now. Umpisahan mo sa kung ano yung pinakaalam mong gawin. Yung talagang kabisado. Napapansin ko kasi minsan, may mga gumagawa ng vlog na nakita nila trending, gagawa rin sila ng version nila. Kahit hindi yun ang forte nila. Napansin ko talaga yan. Halimbawa, yung creme brulee. Katulad sa Asoka. Asoka, try natin. Tak. Alam mo yung kahit nakapikit ako na, kanina ka sa restaurant, naririnig namin, kaya napapraning na kami, hala, nakakarin tayo pala yung si ate nila. Okay lang yon. I mean, yung mga nagbe-makeup, nagda-dance, pero pag it's something that is supposed to teach someone how to do something, dapat expert ka bago mo ituro, di ba? Hindi yung ginaya mo lang din. Tapos, pwede naman kung na ano mo talaga. Magaling ka manggaya. Hindi, kung alam mo na kung paano siya. Kasi may magtatanong at magtatanong chef. Hindi, kung alimbawa, hindi mo wala ka talagang idea, tapos nakita mo lang, tapos pinanood mo lang din yung video, tapos ginagawa mo habang pinapanood mo, tapos yun lang yung content mo. Kasi pag may nagtanong niya, Aralin mo. Pagkakaya ko kasing sumagot, tapos may nagtanong ko anong nangyari, bakit hindi ganyan, masasagot ko siya. Exactly. Masasagot ko kung ano nangyari, kung ayaw niyang, may mga ano kasi chef na ayaw umamin na Nagpalit ng ingredient. Nagpalit, may hindi inilagay, may Dinamad, sinabi ng i-mix for 4 minutes, 1 minute lang kasi parang okay naman na daw. Tapos may nag-substitute, diba? Ako, pagka pinakita mo sa akin yan, alam ko kung ano Correct. nangyari. Alam mo na agad, ay nag-substitute Pag ka. ikaw gumawa ng video, tapos hindi mo pa siya kayang i-troubleshoot, ano sasabihin mo doon sa nagtanong? Ayun. Yun nga, nakakaawa yung mga nanonood. Yung kung magaling ka lang bumoka, pero hindi mo naman talaga kabisado. Pero do you encourage bakers to vlog? Kung gusto nila. Kanya-kanya naman. Oo, 22 million, diba? Ay, oo naman. Lalo na pag nakaka-20 million ka. Oh, Sana all. sana all. So guys, of course, we'd like to thank Chef Tin of Lutong Tinapay for sharing her time with us. Alam namin sobrang busy ka, Chef. And sobrang na-appreciate nila, lalo na ko, dahil libre yung lunch ko. Ay, masyado ako natawa doon sa part na yun. Sobrang na-appreciate namin to get to know you. Ako ito, honest to, from the heart. To get to know the real you. I've been with you several times, pero like this is the first time na sobrang nalaman ko na si Ryan Toys lang pala. Guys, ang tinitingalaan nito, kailangan mo kung sinong mahiwagang baker, vlogger ang tinitingalaan nito. Hindi pa na baker. Hindi pa na Hindi pinapalit kasi ng anak ko yun. Diba? Ibig sabihin yan, that form of inspiration doesn't have to be something you recognize. Diba? Maging open ka. Maraming bagay ang pwede maka-inspire sa'yo. So I'm sure, kaya kayo nanonood nito kasi na-inspire kayo. Pero pala yun. Chitash mo na. Recap lang, no, na natutunan ko from Chef Tin today is do the grind. Walang shortcut sa success. Magtrabaho ka, magpawis ka, do your homework, mag-research ka, very important yun, no? Very important na alamin mo kung saan mo dapat dadalahin yung product mo. Hindi pwedeng, ang ganda nitong product ko, pupuntahan nila ako. Hindi, no? Kailangan, ilapit mo. At maghanap ka ng pangmalupitang inspiration like Ryan Toy Review. Ryan Toy Review. Pero tignan ninyo kung saan dinala ni Ryan Toy Review si Chef Tin. Ang vlogging niya, parang ibang level na to. Ay, grabe naman. Ay, also pala, nanood din siya ng mga anyong kasi yun, ng mga baking. So that's a good, tip. So, yun lang po for today's video. Hindi naman talaga namin ito ginagawa professionally. We are here just to make chika with you and help you get to know the success behind bakers like Chef Tin of Lutong Tinapay. Chef Tin, is there anything? Dali. Thank you, Chef. Bibiyahe kasi si Chef. Kaya mo ako pinalunch. Kaya ka pinala. Hindi, dapat nga ako yung kasi na-store ko. So, yun lang po. Bye-bye. Mabuhay!